Ang sabi po, and we beseech you, brethren, to know them, which labor among you, and di ba? Over you in the Lord, and admonish you. Verse 13, sabay-sabay nga po, and to esteem them very highly in love. Ano sabi? For their work's sake. Bakit nyo raw siya mamahalin? Amen. For their work's sake. Right. Diba? Spiritual ka, ang laki-laking bagay, pag naiparamdam mo na mahal mo ang lingkod ng Diyos, Right. ang sa ginagawa niya. Ha? Hindi para sa kung ano pa mang bagay. You love the men of God, you love your pastor for their work's sake. Yung pag naiisip nyo, kundi sa kanyang ginagawa, hindi naman ako lalago eh. Kundi sa kanyang ginagawa, hindi naman maliligtas yung marami. Kundi sa kanyang ginagawa, hindi titibay at lalago. Kundi sa kanyang ginagawa, hindi maingatan ang gaway. Siya ang ginagamit ng Panginoon. So, let us love them. At ang sabi ng Bible, to esteem them very highly in love. Kaya nagtataka po ako na kung saan mga kapatid, parang sa iba diskusyon, ang mahalin ng pastor, ang Diyos ang nagturo, ang salita ng Diyos ang nagturo, si Paul, man of God, and being man of God, naiintindihan niya ang kanyang sinabi. I believe it is but right, it is good, it is godly for the members of the church to love their pastor. Amen. Hindi dapat na Panginoonin. That's right. Hindi dapat ilagpas sa dapat niyang kalagayan. That's right. Pero dapat mong mahalin. Yan ang tinuro ng Bible. Ngayon, siyempre, pastor, lakas ng sigaw mo doon ah. Lakas ng sigaw mo ah. Yeah. Kasi kung nagtataka ako, na minsan kahit sa mundo ng mga, alam niyo po yun, nag-aaral ng salita ng Diyos, ako confuse yung mga tao na nagtatalo-talo tungkol doon. Mga kapatid, alam niyo po ba, na kung pastor ang pag-uusapan, hindi rin naman yung pastor dapat sisigaw lang ng ganyan sa miyembro. Yeah, right. Halimbawa, may mga mangangaral, kung makasigaw ng double honor, yun lang po ang tinitiin, yun lang po ang emphasis. Ay, dapat sa pastor, double honor. Mali! Hindi po yung lumalabas na applicable sa lahat. 1 Timothy chapter 5, verse 17. Para makita niyo pong balance tayo. Right. Meron lang pong mga lingkod ng Diyos na tinukoy po ng eksaktong talata na worthy of double honor. Right. Ano ang sabi po ng eksaktong talata? It is wrong to say, oy, alam nyo, dapat sa mga pastor, double honor. Mali. Right. Pag talata ang pinag-usapan, malinaw. Na ang sabi po, 1 Timothy 5:17. Let the elders that Rule well. rule well. Amen? Amen. Ako po, nakikita niyong hindi ako nagmi-ministeryong maayos sa inyo, hindi kayo obligado para sa double honor na ibibigay niyo po. Yung idea ng double honor dito, hindi paglagpas pa rin sa Diyos yan, ha? Yeah. Yun ang iingatan nyo. Ang iingatan nyo lagi mga miyembro, na para pong masyado nyo na pong, alam niyo po yun, i-balance po natin. But again, it is wrong for the pastor to say na ang pastor dapat sa kanya double honor. No, malinaw po, eksakto po, at merong detalye ng pagbanggit si Apostol Pablo, let the elders that rule well. Amen. Yung pastor na gumaganap, yung pastor na gumagawa ng dapat at karapat niyang gawin, yung pastor na talagang ginagawa kanyang trabaho bilang pastor, sila po ang sinasabing worthy of double honor. But listen, in 1 Thessalonians 5:13, ang sabi po, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Pag-amahalin nyo sila alang-alang sa kanilang ginagawa. Alang-alang sa kanilang gawain. Ano po ba yung gawain ng pastor? Mga kapatid, sabi ko nga sa totoo lang, kahit nangangaral ako ng ganito, hindi ko naman pakialam kung anong gagawin ng miyembro sa akin eh. Ang lagi natataka sa isip ko, ano ba dapat kong ginagawa para sa miyembro? Ano ba dapat kong ginagawa para sa church? Yun po ang takbo ng isip ko. At alam niyo po, talagang ang gustong-gusto ko po, hindi man kaya o hindi man magaya, pero at least I am trying. I am trying. In 1 Thessalonians chapter 2, dito ko sobrang touch na touch kay Apostol Pablo. Pansinin niyo po yung 7 and 8. Kasi hindi rin po maganda na yung pastor ang alam lang sigawan ng miyembro. Yakon. Ay, hindi ko nakikita ang ganun po ang pagiging mahusay na pastor. Ay, alam mo, yung mga miyembro ko sinisigawan ko yan. Pansinin niyo po yung talata. Verse 7. But we were gentle among you, Amen. as a nurse cheers at her children. Amen. Right. Diba? Imagination. Use your imagination. As a nurse
cherisheth her children. Yung nurse dito, hindi po yung sa idea ng profession as nurse. Kundi, ang tinutukoy dito ni Paul na nurse, pag kinuha niyo sa original word, nursing mother. Okay? Ang idea po yung pangalaga ng isang ina. Mga kapatid, yun po ang dahilan. Kung naiintindihan lang ng miyembro, and please, huwag kayong mapigilan dahil sa sasabihin ko. Kung naiintindihan lang ng miyembro, na kung mahal mo talaga si pastor, alam mo namang alanganing oras na eh. Diba? Tapos pagka inalam mo, ang mga nagiging problema naman natin, puro sarili, puro ako, puro, diba? Yun. Eh, isipin mo, kung 10 lang yan, nakakausapin ka, tuwing gabi-gabi. Puyat. I'm not complaining. Yeah. Don't get me wrong, I'm not complaining. I am more than willing. Amen. And God knows my Amen. heart. Amen. I'm so much willing. But the point is, kung naiisip lang ng miyembro, na talagang dapat kasi may mga bagay na hindi na masyadong maintindihan ko yung sarili ko, pati tuloy si pastor. Di ba yan sinasabi nyo, nadadagan ng tuloy si pastor, nabibigatan pa tuloy siya eh. Wala naman po problema mabigatan ako sa problema, totoong problema nyo. Yeah. Pero kaya lang, mahirap po na wala, kung wala na lang po akong aasikasoy, yung lagi, natisod ako, saktan po ako sa sinabi niya, ganun po ako kay Richard! ang sakit kung ginawa niya sa akin. Yung bang lagi, ang Yeah. nag-isip ko yung sarili. That's right. Richard! So naisipin ko rin naman yung kapakanan ng gawain. Right. Diba? Sana naman po isa sa concert din po natin. Eh bakit ba natin inalagaan si pastor? Para ba itaas siya? Hindi. Ang gusto lang natin, alang-alang sa ikagaganda ng gawain, alagaan natin siya. Amen. Makakain siya ng maayos, di ba? Yung talagang mabigyan niya ng pansin din yung sarili niya. Para nang sa ganun, talagang nakapag-ministeryo siya for Right. their works. Amen. Tama po? Right. But we were gentle among you as a nurse cares for children.